Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong nakita kong actually article, no? Na-i-post sa last July 10, 2020 pa to. Okay? Sabi rito, Raffy Tulfo in action complainant, sinasabing hindi daw totoong pang-action ang programa. This is about Dave Villanueva. Kasi gusto ko lang maintindihan. Okay? Medyo may lumalabas na mga issue rito. Tandaan nyo, lumapit itong si Dave Villanueva kay Aidel. Okay? And at ang nirereklamo niya rito is front row. And then prior to that, actually, ang nag-spark dito is about dito sa endorsement ni Erwin Tulfo. Mamaya papakinggan natin siya. So dito, ini-endorse, ayan, Erwin Tulfo talks about front row. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Balik muna tayo dito sa article na to. Galing sa PH News Portal. So dito, may mga screenshots ng post ni Dave Villanueva. Okay? Ayon nga dito sa nagsulat, ilang buwan na nakalipas nang magreklamo si Dave Villanueva sa programa ni Raffy Tulfo, na Raffy Tulfo in Action, laban sa kanyang kumpanya na front row. So, sinong may-ari? Laban sa kanyang kumpanya na front row. Sino may-ari ng front row? So, noong July 10, 2020 sa programang Raffy Tulfo in Action, nagsalita si Raffy Tulfo sa isang complainant nila na gustong magpasikat dahil umano sa post nito sa kanyang social media account na hindi naman daw siya natulungan ng programa. Okay? So, kung pupuntahan nga natin dito, si Dave Villanueva, nakalagay dito, Raffy Tulfo is becoming a business. Okay, palakihin natin. I never expected na ganito magiging response ng tao sa Twitter. Nakita ko lang yung Janela Salvador issue. Sa totoo lang, every time may nakikita akong bagong issues na nasa Raffy Tulfo, naawa na lang ako kasi most of them nagagamit for publicity. Sobrang idol ko si Raffy Tulfo until ako mismo nakaranas ng sinasabing action ng programa niya. Sounds familiar? Sounds familiar. Okay. Clue. Yun yung pumunta dun sa Senate. Okay. Another clue. Taga saan ba yun? Taga Masbate. Lumapit kay Aidel. Idol na idol rin niya si Aidel. Okay. And then here, sabi, after may palabas ang interview ko, umaasa akong matutulungan ako pero wala. Feeling ko, nagamit lang ako. Hindi lang ako, but a lot to mention. Diba? Maasa akong matutulungan ako pero wala. So, ito siguro yung naging reason kung bakit siya sinampahan ng kaso ni Aidel. Ayon nga rin dito sa another tweet niya, yan, Raffy Tulfo is becoming a business at thread. The bigger the issue, the happier they get. Nakakaawa na hindi naman talaga siya in action but in publicity instead. Meron din dito na kasagsagan ng issue ko noon. All I am asking for them to give me advice but instead and ask kung anong gusto ko magpa-on air, yada yada yada. So, alam niyo na, panoorin niyo na lang. So, basically, yan. Mismo si Dave Villanueva na ang nagsabi na hindi daw siya natulungan. Sounds familiar again? Diba? Ngayon, okay. Punta tayo dito sa naging interview niya. So, ito po yung part 1. Tingnan natin yung part na tinanong ni Aidel kung ano ba gusto niyang mangyari. Punta tayo doon. In-entertain naman siya ni Aidel, in fairness ha. Wag naman tayong yan. Actually, hanggang part 3 po yan. Doon sa part 3 which ipapanood ko rin sa inyo,
na wala naman sinabi. Hindi natin alam yung any resolution. Ang inaano lang dito ni Idel is ini-encourage niya ang front row na magsalita. Magbigay ng komento. Okay? So, tinanong dito ni Idel, ano ba gusto niya mangyari? Una po, nandito. Ayan. Ang gusto niyong mangyari. Una At kayo po, nandito. una po sa lahat, gusto ko po sanang makausap yung mga owners na ibalik Sino po po yung mga owners? si Sir Sam Bersosa at saka po si Direk Raymond Francisco. Matagal ko na po silang pinakausapan na kung pwede is daanin na lang po sa settlement lahat. So basically, ang gustong kaya lumapit si Dave Villanueva initially was to recover most of his assets na hinold ng front row. So tinanong naman ni Idel, 'di ba? Talagang umano naman siya. Ngayon, dito sa part na to, nanawagan siya. Wait lang ha. Ang klase ng paraan para kumita, pwede ka po magbenta ng products, which is yun po yung ginagawa ko nung una. Okay. Tinuruan po ako na mag-network ka, bumuo ka ng grupo. Ang pag-network po is pagpapasali ng tao. Pag sumali po yung tao sa inyo, meron po tayong tinatawag na referral commission. Wait lang. Hindi yata yung ano ko. Dali Nangyari lahat ng mga bagay na to. One more time, kami po nananawagan sa pamunuan ng front row o kung sino man pong gusto magsalita dyan sa front row para maging two-sided naman kami rito. Kayo po'y malayang... Yan, in fairness naman kay Idel, nanawagan siya sa mga taga-front row. Okay? Nanawagan siya sa mga taga-front row. Magsalita, bibigyan namin kayo ng espasyo mamaya sa Wanted sa radyo para may-voice out nyo yung inyong side at ang reason para sa inyo kung bakit siya nagkakaganito. Ano bang ginawa mo? At nakita ko yung before and after kanina, ang laki po ng pinagbago. Ayan, so that's least of our concern now. Punta tayo dito sa part 1. Dito tayo sa part 2. Sorry. Hindi ito. Dito tayo sa part 2, guys. So again, nanawagan dito ulit si Idel. Pakinggan natin Ito siya pong rito. si Mr. Dave Villanueva, siya po ay isang miyembro ng front row at meron na po siyang ranggo sa front row. Doon po sa mga taga front row, malamang makikilala niyo po siya dahil meron na po siya mga billboard. In fact, many times siya po ay nagamit na sa campaign ads ng front row. And pumunta siya doon kanina sa baba para magsabi ng kanyang hinaing at mag-expose ng mga kalokohan sa loob ng front row. Now, kanina pa namin kinukontak umaga ang front row para maging patas dito naman kami. So, as you can see naman, no? Nag-effort naman si Idel na tawagan ang mga taga front row. And 3 years ago ito na nangyayari, guys. 3 years ago itong nangyayari. Naman pwedeng one-sided na siya lang napapakinggan itong si Mr. Dave. A few minutes ago, bago mag-on air, nakausap ko po Attorney Jim Roy So. Nung una, nag-uusap sila ni Mr. Dave Villanueva and then pinakiusapan ko si Mr. Villanueva kung pwedeng makausap ko si Attorney So. All of a sudden, sabi ni Attorney So, hindi raw siya ang tamang tao na kausapin and siya raw ay pupunta sa ospital and hindi siya pwede magsalita. Ayan. So, there you go. So, mga taga-front row, meron pa rin kayong opportunity na tumawag o dili kaya sagutin niyo aming mga tawag para naman mabigyan kayo pagkakataon makapagsalita ng inyong panig. So, dito lumalabas, same day. Kasi kung mapapansin nyo guys, yung suot ni yung suot dito ni Dave Villanueva, pareho pa rin. Diba? Pareho pa rin. Tama ba? Pareho pa rin. It so happen na nandito na siya sa studio. Okay. From sa taas, bumaba siya mismo sa studio kung saan natin nakikita yung mga tao. Now, so napag-usapan lang nila ulit kung ano yung napag-usapan nila sa punta na tayo ngayon sa part 3. Marami nagko-comment, no? Na sinagot ito ni Idel. Ito ang sabi niya. Now, meron lang akong gagawing clarification tungkol dun sa
video na in-upload namin last night at ang title ay Front Row ipinatulfo ng dating miyembro ng kanilang Millionaires Club. Ito po ay reklamo ni Mr. Dave Villanueva na pumunta dito personal kahapon. Marami kasi mga nag-comment dun sa video na sinasabi, sponsor ko na po ang Front Row. That is certainly fake news. Hindi ko po sponsor ang Front Row. May nagsabi, member daw ako ng Front Row. Excuse me, excuse you. Never po ako naging miyembro ng Front Row. Never naging sponsor po ng mga programa po ni Raffy Tulfo. At never po ako naging miyembro ng Front Row or any kind of networking for that matter. Period. Okay. So, ayan. Sinabi ni Idol dito na hindi niya sponsor at hindi rin siya member ng Front Row. Ngayon, punta na tayo dito kay Erwin Tulfo. Okay. 1 minute lang naman to, guys. Pakinggan natin si rito. Sa mundong ibabaw na ito para kumita ang pera mo, may produkto. Yung pera mo na ilalagay mo sa bangko savings, ginagamit ng bangko yung pautang, kaya nagkaka-interest. Hindi ang nilagay mo lang dyan, kumikita na ho yan, hindi. Kagaya po na yan, pag nilagay mo yung pera mo sa piggy bank, hindi ho tutubo yan dahil hindi ho nagagamit. Pero yung pera mo, ipautang mo sa 5-6, tutubo. O i-invest mo sa mga pagbebenta ng mga produkto, yung kagaya ng Front Row na yan, legit yan. Bakit? Boom. Bibigyan ka nila isang kahon na mga beauty products. Ibenta mo. Okay. Tanong. Ini-endorse niya ba ang Front Row? Diba? Ano sa tingin nyo? Para sa inyo. Ini-endorse niya ba ang Front Row? May connection ba si Erwin Tulfo dito sa Front Row? Siya ba ay part owner, co-owner? Sponsor niya ba ang Front Row? Para banggitin niya ang Front Row like that? In a positive note? This was uploaded in 2021. Yung issue ni Dave Villanueva happened in 2020. Okay? Yung issue ni Dave Villanueva nangyari 2020. Balikan natin si Erwin. At tinuturo, kikita ka. At pagkatapos may commission ka. Kaya hindi siya illegitimate. Lehitimo yung negosyo na yan. Only at Front Row. So, ginagamit tuloy ng mga members ng Front Row. Kung member man tong nag-post na to, no? Plinag lang ba ni Erwin Tulfo? Mapapaisip ka rin eh. Kasi kung halimbawa, babalikan natin guys, no? May part 1, part 2, and part 3. Yung part 3, sinagot lang naman ni Idol na hindi siya connected, hindi niya sponsor, hindi siya member ng Front Row. And then a year after, may nag-upload tungkol sa Front Row na ang nagsasalita at ni-endorse, ang nag-endorse ay isang Tulfo, yun nga lang si Erwin. Diba? Ngayon kung babalikan natin yung tanong, natulungan ba ni Idol natulungan ba ni Idol Raffy itong si Dave Villanueva before niya kinasuhan? So obviously dun sa post na yon, no, kung babalikan natin dito, yun lang naman gusto nating malaman eh. Natulungan ba ni Idol si Dave Villanueva? Kasi ang claim nga dito ni Dave Villanueva, hindi daw siya natulungan. Umasa akong matutulungan pero wala. In the words of Dave Villanueva, kaya siya nakasuhan. Diba? Hindi natin pinag-uusapan bakit siya kinasuhan. We're going to assume na ito yung rason kung bakit siya kinasuhan. Kasi pinapalabas dito ni Dave Villanueva na umasa siyang tutulungan siya pero hindi siya natulungan. Siya lang ba ang nagsabi nito? Oh, balikan natin si Super DM. Ang sabi ni Super DM.
First time ba? Open natin. Diyos ko. Saan na yun? Yung unang-una niyang video. Super DM. Mga kababayan ko, anak ka sa rin naway lubot si Rafi Tulfo. Akala ko ba kakampi ka ng mga mahihirap? Pero kakampi ka lang pala ng mga sikat. Kapag may mga sikat na lumalapit sa iyo, tatawagan mo agad. Tapos, makimaritis ka. Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong Masbate ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat. Hindi mo pinapansin. Hindi mo tinutulungan. Anak ka sa ring naway lubot si Rafi Tulfo. Okay. Diba? Pwede mo bang sabihin dito sa naging post ni Dave Villanueva na siya ay naninira lamang? Knowing that there's another one na pareho lang din almost ang sinasabi. Diba? Kaya yun yung pinakamalaking tanong natin eh. Ano kaya naging tulong ni Idol dito kay Dave Villanueva? Yung hintayin lang magsalita ang front row? Siguro kung si Attorney Claire to, no? Kung si Attorney Claire, na napipicture out ko na kung ano yung possible niyang sasabihin. Sana makapag-react din dito si Attorney Claire tsaka si Attorney Libayan. Bakit mo kakasuhan ng isang tao sa pagsasabi niya ng totoo? Bakit kakasuhan mo ang isang tao dahil lang ba naparating niya sa mga tao yung para sa kanya, yun yung pananaw niya, yun yung tingin niya, yun yung opinion niya, yun yung naging nakaranasan niya eh. Diba? Naging masama ba si Dave Villanueva doon sa pinost niya? Ano ba yung naging ano? Ano ba yung naging resolution doon? Na ang tanong din dyan is, after bang manawagan ni Rafi Tulfo, imagine ko tuloy sasabihin niya ni Attorney Claire, not the usual Rafi Tulfo. Again. Diba? Na talagang hindi niya titigilan ng front row. Na hindi, example na lang yung mga Iliana Brothers. Diba? Iliana Brothers. Anong ginawa niya? Ikumpara mo yung nangyari dito sa Iliana Brothers at saka dito kay Dave Villanueva against sa front row. Tapos makikita mo yung kapatid ini-endorse ang front row. No? Hindi natin alam exactly kung kailan ba sinabi yun. Kasi napaka-importante din malaman natin kung kailan nga na-film yung sinabi ni Erwin Tulfo. Was it before nagreklamo si Dave Villanueva o after? I would understand na he was in good faith. Etong si Erwin Tulfo. If nangyari yung pagrereklamo prior ay after nung endorsement. Pero kung nakapagreklamo na si Dave Villanueva tapos may endorsement na ganyan, there's something wrong there. Pwede ngang hindi sponsor ni Idol yan, pwede ngang hindi siya connected, pero kung hindi man masyadong pinursue ni Idol ang front row, it only means baka isa sa mga kapatid niya ang sponsor ang front row. 'Di ba? Or pwedeng co-owner, pwedeng partner. So dito makikita natin, no, there are two things na pwede nating makita here. One, pag nagkakaroon ng conflict of interest sa business ng mga Tulfo brothers, 'di ba? Medyo hindi sila porsigido. Gaya ng dito nga sa kwento ni Dave Villanueva. Or
or two. Gaya nga nung sinabi ng, may sino ba yun? Umatras din. Dahil hindi nila kaya yung kakalabanin. Even before naman, matagal-tagal din ako nanood. Hindi ako Tulfonatics, guys. Hindi ako Tulfonatics. Matagal-tagal din ako nanood ng Raffy Tulfo in action. Mismo si Raffy Tulfo na rin na nagsabi na maraming threats siyang natatanggap dahil nga sa ginagawa niya. 'Di ba? Kaya talaga siguro namimili rin talaga sila ng babanggain. Yung kaya lang nila. Hindi yung kakayanin sila. Alam ko nagkaroon pa ng issue sa security niyan before eh. Hindi ko na lang matandaan what about. Pero yeah, siya na rin naman mismo nagsabi nun. So, there makikita mo yung Bakit niya kinasuhan si Bakit niya kinasuhan si Dave Villanueva sa pagsasabi niya ng totoo? So, ibig sabihin ba kung ano yung sinabi ni Dave Villanueva, pwede rin maging reason kung bakit niya kakasuhan tong si Super DM. Kasi pareho nilang nilalabas ang kanilang mga saloobin na hindi sila natulungan ni Idol. Diba? I remember, kung tama nga ba ito. Basta may sinabi dito sa kampo rin nila Idol na naging daan sila for public awareness na nangyayari. Kay at the end of the day, si Dave Villanueva rin ang nakaresolve ng sarili niyang problema. See? Una, hindi lahat kayang resolbahin ni Idol. Pangalawa, hindi mo rin kailangan si Idol para lang maayos mo yung sarili mong problema. Kung dadaan ka sa sa tamang proseso, sa tamang daan para ma-resolve yung issue mo, definitely, without the use of Raffy Tulfo in action or Raffy Tulfo himself, kaya mong resolvehin yung sarili mong problema. Diba? So, tuloy lumalabas dyan, hindi ka na nga natulungan. Diba? As per Dave, kinasuhan pa siya ni Idol. Tingin nyo ba ganyan din ang mangyayari dito kay Super DM? Kasi almost the same eh. Almost the same yung kanilang issue eh. Yung pagtulong. Although, we have to be fair here. Nakita nyo naman nag-effort din kahit paano si Idol dyan. Diba? Like dito kay Super DM. Wala talaga. Yeah. Anyway guys, maraming salamat. Pag-uusapan natin itong bagong discovery na naman ng mga kaarmado eh. Nakita ko lang yung video ni Attorney Libayan. Panoorin natin. May dalawang video actually yung Sino yung bagong ang pangalan nun? Bagong something? No? Nag-react siya. See you in the next video guys. Bye. Oy, happy Sunday!